pala si Maria Luisa Bendebel, 34 years old, nakatira po sa Noveleta, Cavite. Ang tatay ko po ay company driver and ang nanay ko po is housewife. So, apat po kami magkakapatid. Graduate po ako ng 4 years. PS Information Technology po yung course ko po. So, noong 2011 po, habang ako po ay nag-aaral ng college, naging working student po ako dito sa Brothers Pizza House. Isa din po ito sa napagkukunan ng pangbaon, mga gastusin sa school. So, noong mga panahon na yun na nag-aaral ako, mahirap talaga siyang pagsabayin yung pag-aaral at saka pagtatrabaho kasi merong mga gawain sa school. Then, after school, kailangan kong pumasok sa trabaho. So, yun yung naging challenges sa akin kasi kailangan kong makapag-excel sa school while working. Hindi naapektuhan yung school dun sa trabaho ko. Okay po. So, naging working student po ko ng mga 2 years. Ayun po, hanggang sa masuportahan ko lang po yung mga unang 2 taon sa kolehiyo. Kasi yung 2 taon pa na natitira, medyo hectic na po yun. Kailangan na talagang mag-focus dun sa mga subjects. So yun po, nung gumraduate po ako, so nag-start na po akong mag-work sa mga company. Then, hinihingi po kasi na kinakailangan po yung na makabalik po ako dito. Kasi yung negosyo po is family business para makatulong po dun sa negosyo po ng relatives. So, nung una po, nag-start ako sa pagiging crew. Then, afterwards, natutunan ko kung paano mag-lead ng mga tao since alam ko po yung process, kung paano yung process niya. So, nung maliit pa lang po kasi yung mga stores, so, ang mga stores is 1, 2, 3, hindi pa nangangailangan nung mag-manage dun sa mga crew. Ngayong lumalaki na po yung mga stores, dumadami na siya, no? So naranasan namin yung hirap sa pagpapatakbo ng negosyo kasi magkakaiba po yung magkakaiba sila ng ugali. Merong mga standard na kailangang ipatupad para ma-maintain yung quality ng product. So yun, along the way natutunan ko na kung ano yung mga diskarte kung paano mag-manage ng tao. Then hanggang sa yun po, naging manager po ako. Sa isang branch, nag-grow siya into 18 branches na po ngayon. So, iba't iba po yung mga branches along Cavite areas and Manila po. Ang struggle lang po talaga dito is yun nga, kung paano ma-maintain yung quality ng produkto. Kasi magkakaiba po yung mga hawak ko na mga crew and mga store. So, paano ko ba ma-maintain yung quality ng produkto na isi-serve dun sa mga customers. Sa tulong na rin po na at awa ng Diyos, paano ba tayo makisama dun sa mga kapwa natin? No, paano ba yung pagiging leader? Sa pagsisisi, wala naman po akong pinagsisisihan kasi dahil dito din naman po ako nag-start. Ito yung naging stepping stone ko. From working student po hanggang ngayon po na wala po akong pinagsisihan na hindi ko po na-pursue yung course ko. And yun po, na makatulong na din po dun sa relative ko. So katulad po ng sabi ko, mahirap talagang humawak ng mga tao, mag-lead ng mga tao kasi kailangan maging honest ako sa feedback nila if ever na halimbawa meron silang nagagawang hindi maganda na labag dun sa SOP. Kailangan may courage ako na itama ko ano yung pagkakamali nila kasi may mga tendency na sasama yung loob nila pag kinokorek sila. Ang pinangahawakan ko po is sila din po. Kasi may mga umaasa pong empleyado dun sa company. Meron po kaming mga empleyado na iniisip ko if ever na sumuko ako, paano po sila, paano ako. Kumbaga ako po is nagtatrabaho hindi lang para sa sarili ko, kundi para din po dun sa mga nililid ko pong mga tao. Dahil dito po sa business, meron na din po akong mga natutulungan na mga kakilala na ipinasok ko po dito para habang nag-aaral din sila, nasusuportahan yung pag-aaral nila sa pamamagitan po ng pagtatrabaho nila. At yun, eventually po na-observe po sila dito. Ang maipapayo ko po dun sa mga working student, lagi po tayong manalangin, humingi ng gabay sa Panginoon,
araw at gabi para makayanan po natin yung pagsubok sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, time management po and budgeting para meron po akong may maitabi sa pag-aaral din, may abot din po or maitulong po sa mga magulang. Ipagtiwala natin sa Diyos lahat ng ating ginagawa, lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang.